Hi mga pre, ako nga pala si Carl Bunwan, co-owner of Bunwan Lights and Sounds. So by the way, first time ko nga palang mag-vlog or mag-YouTube. For today, i-re-review natin itong AD Live 20 Compact, kung anong nilalaman itong mixer na to, kung bakit siya compact, and kung bakit dapat mo siyang i-consider sa setup mo. And sa mga naghahanap ng mixer na budget pero yung performance is maganda, sa mga nagbabalak na mag-switch from analog to digital, so baka ito na ang sign nyo na mag-switch. Disclaimer lang po, hindi po tayo sponsored ng AD or kahit sino. So AD baka naman. Ito nga po pala ang ating AD Live 20 Compact. Kita nyo naman, sobrang compact nito. Kaya madali lang siyang dalhin. So, try natin open. Yun, pagka bukas, gumalaw yung mga faders. So, ganyan lang siya mag-open. Bubukas lahat ng mga ilaw. Yan. So, eto, pagka open, nakikita natin yung mga channels, no? Dito sa fader layer natin, dito sa layer 1 natin, andito yung mga, dito yung channel 1 to 8. Dito sa second natin, makikita naman natin dito yung 9 to 16, channel 9 to 16, and isang main. Sa third layer natin, makikita natin yung 4 na output, I mean input, which is dito yung ating Bluetooth, tsaka USB, tsaka pang music playback na din. And sa output natin, makikita natin meron tayong dalawang effects, 4 na auxiliary, dalawang subgroup. So, ang unahin nating tignan ay yung processor ng mga channel. So, dito sa ating channel, meron tayong tatlong processor, which is EQ, gate, compressor, at saka meron siyang dito mic gain. Makikita natin dito na meron tayong 48 volts. Ito yung ginagamit natin pag need yung condenser ng 48 volts. Tapos ito, I don't know what is this, pero parang ano siya, reverse polarity. Tsaka mic gain. Dito pwede nating i-customize yung pangalan niya and colors para organize and hindi siya nakakalito tignan. So, malaking tulong din to, labeling. And dito, meron tayong pan or panorama. Tapos dito, nga pala, andito yung mga output na gusto nating isend yung channel. Kunwari, dito sa channel 1 natin, kunwari, dito lang tayo sa left-right. Sa left-right lang din siya lalabas. And sub 1, 2, 3, 4. Ayan. Saka meron tayong dalawang mute group. Bali, pag pinindot natin to, kunwari M1, dito siya pipindutin, mute 1. So, ito yung mga mute natin na naka-mute 1. Kasi ito, ganun din sa mute 2. Dito nga pala yung pag-volumean natin ng auxiliary tsaka effects. Dako naman tayo dito sa EQ. Dito sa EQ natin,
meron siyang low cut, low mid, and high. Dito sa low cut natin, open lang natin to. Low cut. Then, ganyan lang siya. Tapos mga frequencies. And ito. Gain. Meron tayong dalawang effects, 4 na auxiliary, 2 subgroup. So, ang unahin nating tignan ay yung processor ng mga channel. So, dito sa ating channel, meron tayong 3 processor which is EQ, gate, compressor, at saka meron siyang dito mic gain. Makikita natin dito na meron tayong 48 volts. Ito yung ginagamit natin pag need yung condenser ng 48 volts. Tapos ito, I don't know what is this. Pero parang ano siya, reverse polarity. Tsaka mic gain. Teka, isum ko lang. Dito, pwede nating i-customize yung pangalan niya and colors para organize and hindi siya nakakalito tingnan. So, malaking tulong din to. Labeling. And dito, meron tayong pan or panorama. Tapos dito, nga pala, dito yung mga output na gusto nating isend yung channel. Kunwari, dito sa channel 1 natin, kunwari, dito lang tayo sa left-right. Sa left-right lang din siya lalabas. Hall A, Spring River, Chorus B, Room A, Hall B, Short Delay, Chorus C, Room B, Church, Long Delay, Karaoke A, Play Cathedral, Chorus A, Karaoke B. Pero ang mga preno, usually ang ginagamit namin is play kasi yun na yung nakasanayan namin, and meron siya ditong adjustment sa time and high dump. Ayan, maganda. Dito nga po pala sa auxiliary natin, no, mga preno. Then meron tayong delay. Meron na din siyang EQ and compressor. Same processor din dito sa sub 1 to 2 and 3 to 4. Dito nga po pala sa main natin, mga preno, meron tayong delay, EQ. Ang gamit ditong EQ is parametric din. So, sa ibang mixer, meron silang graphic EQ na wala dito sa AD natin. Pero, so far, so good naman siya gamitin. And compressor. Explore din natin yung settings netong AD Live 20 Compact. So, dito, meron tayong load. Dito nakasave yung mga presets. So, kunwari, maglalagay tayo dito ng mga settings kung nasa event tayo na gusto natin yung settings ng ating mixer. Pwede nating i-save dito. Then, load. Ganun. So, kung kunwari, dito sa 1, lalagay natin live band. 2, acoustic, ang basic sound system natin. Ito, save. And meron tayong copy button dito.
kunwari yung settings ng pressure ng channel 1, pwede nating i-copy to another channel. Then setup. So dito na makikita natin yung sa password network, kung gusto nating i-connect sa tablet or laptop natin, and factory reset, system update, sa UDIS, import and export. Then dito meron tayong stereo out input. Dito record, play. Gusto nating mag-play ng mga music dito sa USB natin, phones, and then sa level niya, clear button, and sa mute groups natin. So ito sa mute groups, effects mute and all mute. At ito ay parameter. Ito yung mga parang ano natin, ang adjust natin ang mga volume sa EQ, compressors, yan. Kung ayaw nating mag touchscreen, ito. Kung ayaw nating gamitin yung touchscreen niya na pang-adjust ng mga EQ, pwede din to. Parameter. Explore naman natin itong likod niya. So, ito nga pala ang gamit na terminal dito ay Nutric na siya, na 2-in-1 combo. Pwede siyang pang PL and XLR. Sa stereo, left and right, mono, ito, tsaka RCA na 3.5mm jack, 3.5mm jack. Sa monitor, left and right, foot switch, OTG, di ko alam tawag dito, and control sa wifi natin, power button, saka mga ano natin sa output natin. Ito, ang kagandahan lang dito sa output niya ay XLR na siya. Unlike sa ibang mixer, ang gamit pa din nila ay PL. So, which is good sa AD kasi meron siyang ito, XLR. Hanggang dun na lang yung video natin mga pre, no? And sana nakakuha kayo ng idea sa video na to and sa mixer na to. So, sa mga may questions and suggestions, feel free to comment down below and sagutin natin yung mga tanong nyo and gagawan natin ng video if ever. Huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell below. So next time ulit mga pre sa other videos natin, and marami pa tayong i-review sa channel na to. So bye-bye, stay updated. Thank you ulit sa panonood. Bye-bye.